Kung sa ibang tao, ang mundo ay gumuho sa ilalim ng kanilang mga paa. Kapag ang pinakamalaking pagmamahal ay tumalikod sa iyo, at ang iyong panganay na anak ay hindi tinanggap ng may buong galak, kundi sa halip ay may malamig na pagwawalang bahala. Ako, si Maria, ay minsan ding nabuhay sa ganoong sandali. Nang ipanganak ang aking anak na babae, isang salita mula sa aking asawa ang nagwasak sa aking puso, pinagpira-piraso ito. Kung sino ang nagluwal, siya ang mag-aalaga. Ngunit hindi ako bumagsak. Pinili kong magpatuloy, bumalik sa aking pamilya, kung saan ang tunay na pagmamahal at lakas ay nagmula. Ang kwentong ito ay hindi lamang ang paglalakbay ng isang ina, kundi isa ring awit ng katatagan at pagmamahal na lumalampas sa lahat ng diskriminasyon. Manatili at sabay nating damhin. Ang tag-ulan sa Maynila, ang mga puting patak ng ulan ay bumabagsak na parang sinisira ang langit, tinatangay ang anumang marupok na pag-asa. Ako, si Maria, ay katatapos lang sa isa sa mga pinakabanal at pinakamasakit na sandali sa aking buhay, ang panganganak sa aking panganay na anak na babae. Ang maliit na sanggol, na may malusog na pisngi at malinaw na mga mata na parang naglalaman ng buong kalangitan, ay nagbigay sa akin ng napakaraming kaligayahan at pag-asa. Nangarap ako ng isang kumpletong pamilya, isang tahimik na buhay kasama ang aking asawa at anak. Ngunit hindi ang buhay ay parang isang hardin ng mga rosas. Ang aking asawa, si Juan, ang mabait na lalaki na pinagkatiwalaan ko, ay nagbago ng husto. Mula nang malaman niyang babae ang aming magiging anak, hindi siya naging masaya at tila nalunod sa kalupitan at malamig na pagkabigo. Nang iuwi ko ang aming anak sa bahay ng aking biyenan, tiningnan ng aking biyenan ang bata, pagkatapos ay ako, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigo at paghamak. Hindi niya ito itinago at sinabi, babae. Ang pamilyang ito ay nangangailangan ng isang anak na lalaki upang ipagpatuloy ang angkan, hindi isang anak na babae. Sinubukan kong manatiling kalmado, alam kong kinakaharap ko ang malalim na nakaugat na diskriminasyon ng isang pamilya na mas pinapahalagahan ang mga lalaki kaysa sa mga babae. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay si Juan mismo ang magbibigay ng isang matalim na salita na parang isang kutsilyo na dumudurog sa aking puso. Kung sino ang nagluwal, siya ang mag-aalaga. Ang salitang iyon ay parang isang malamig na tubig, direktang ibinuhos sa aking puso, na nagpamanhid sa akin. Hindi ako makapaniwala na ito ang lalaking minahal ko ng buong puso, ang lalaking nangakong bubuo ng kinabukasan kasama ko. Ang pakiramdam ng pagtataksil at pag-abandona ay pumuno sa aking puso, kaya nanginginig ako, ang aking mga kamay at paa ay nanghina. Nagmamadali akong iniligpit ang aking mga gamit, niyakap ang aking anak na babae, at tahimik na lumabas sa bahay ng aking asawa sa ilalim ng malakas na pagbuhos ng ulan. Ang bawat hakbang sa pamilyar na kalsada pabalik sa bahay ng aking ina ay isang paglalakbay sa gitna ng magkahalong damdamin, kalungkutan, galit, kawalan, ngunit puno rin ng determinasyon. Nang makauwi ako, ang mga mata ng aking itay ay nagniningning, isang mainit at nagniningning na liwanag nang makita niya ako at ang kanyang apo. Tumawa siya ng malakas, ang kanyang tawa ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ang aming angkan ay may tagapagmana na. Maria, bumalik ka kay Itay, alagaan namin kayong mag-ina. Ang mga simpleng salita ngunit kasing init ng apoy, nagpainit sa aking nanigas na puso. Naramdaman ko ang walang hanggang pagmamahal ng aking pamilya, ang lugar na maaaring magbigay ng kanlungan at suporta sa mga nasaktan na kaluluwa. Sa aking unang araw sa bahay ni Inay at Itay, naranasan ko ang mga sandali ng kapayapaan, ngunit puno rin ng pag-aalala. Tiningnan ko ang aking anak na babae, labis ko siyang minahal, at nangako sa aking sarili na gagawin ko ang lahat upang protektahan siya, upang magkaroon siya ng mas mahusay na buhay. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, hindi ko pa rin makalimutan ang mga salita ni Juan, at ang walang malasakit na paglamig ng aking biyenan. Ang mga tanong na walang sagot ay bumabagabag sa aking isipan, kakayanin ko ba ang pagpapalaki ng anak ng mag-isa? Magbabago kaya si Juan? Ilang paghihirap ang kakaharapin ko sa hinaharap. Si Itay, ang mabait na lalaki na nakakaunawa sa aking damdamin, ay nagbigay aliw sa akin, anak, ang kayamanan ng pamilya ay hindi lamang lupa o pera. Ang pinakadakilang kayamanan ay ang iyong pagmamahal at katatagan. Naniniwala si Itay na malalampasan mo ito. Ang mga salita ni Itay ay nagbigay sa akin ng lakas. Nagpasya akong hindi susuko at hindi hahayaan ang diskriminasyon at kawalang malasakit ng iba na magpabagsak sa akin. Araw-araw, inaalagaan ko ang aking anak, tinutulungan si Inay sa mga gawain sa bahay, at unti-unting nakakabalik sa balanse ang aking buhay.
Ang bawat malinaw na tawa ng aking anak na babae ay parang isang mahalagang gamot, nagpapagaling sa lahat ng sugat sa aking puso. Gayunpaman, alam kong mahaba pa ang kalsada at puno ng mga hamon, ngunit lalakarin ko ito ng may buong pagmamahal at lakas ng isang ina. Sa aking unang araw pabalik sa bahay ni inay, ang aking puso ay puno pa rin ng kalungkutan at galit. Ang pamilyar na maliit na bahay ay hindi na dayuhan, ngunit naging mas malapit at mas mainit kaysa dati. Si inay, ang isang mabait na babae na may bihasang mga kamay, ay palaging ang pinakamatatag na haligi sa aking buhay. Binuksan niya ang kanyang mga bisig upang yakapin ako at ang aking anak. Si Itay, ang isang mabait na lalaki, ang kanyang mga mata ay palaging nagniningning sa pagmamalaki nang makita ang kanyang anak na babae sa kabila ng lahat ng paghihirap na pinagdaanan niya. Ang aming angkan ay may tagapagmana na. Sabi niya nang may tumatawang boses, na parang nakikita niya ang isang mas maliwanag na hinaharap para sa akin at sa aking apo. Sa kabila ng pag-alam na ang pagbabalik sa probinsya ay hindi isang madaling pagpipilian, ang aking puso ay puno ng pag-asa at determinasyon. Sinabi ko sa aking sarili na kailangan kong magsimulang muli, gaano man kahirap, hindi ako susuko, para sa aking anak na babae, at para sa aking sarili. Sa aking unang araw sa piling ng aking mga magulang, malinaw kong naramdaman ang pagkakaiba sa buhay sa Maynila. Wala nang nakababahalang mga panggigipit, tanging kapayapaan, proteksyon, at walang hanggang pagmamahal. Si inay ay palaging nasa tabi ko, inaalagaan ako, nagluluto para sa akin ng mga simpleng pagkain, ngunit puno ng pagmamahal, nagbibigay aliw sa akin kapag ako ay mahina. Si Itay, sa kabilang banda, ay matyagang nagkukwento ng mga kwento ng pamilya, nagpasa sa akin ng katatagan at tibay ng loob ng isang babae sa probinsya. Unti-unti, nagsimula akong masanay sa bagong buhay. Ang bawat araw na lumilipas ay hindi na mga sandali ng kalungkutan, kundi maliliit na sandali ng kaligayahan kasama ang aking anak at pamilya. Ang bata ay unti-unting lumalaki, ang kanyang malinaw na tawa at inosenteng mga mata ang pinakadakilang aliw, nagpapagaling sa lahat ng pinsala sa aking puso. Gayunpaman, sa loob ko ay palaging may pag-aalala, ang sakit na hindi pa gumagaling. Naalala ko si Juan, ang mga unang araw na kami ay may matinding pagmamahalan, ngunit hindi ko makalimutan ang kanyang pagiging malamig, ang masakit na mga salita na ibinigay niya sa akin. Hindi ko alam kung magbabago siya, kung matatanggap at mamahalin niya ang aming anak na babae. Sa mga sandali na nakaupo ako sa tabi ng apoy, tinitingnan ang nagliliyab na apoy, tinanong ko ang aking sarili kung ano ang kailangan kong gawin upang muling itayo ang aming tahanan. Magkakaroon ba ako ng sapat na lakas upang magpatuloy sa mabatong kalsadang ito? Nakita ni Itay ang pag-aalala sa aking mga mata, marahan siyang nagsabi, "Anak, ang buhay ay magbibigay sa iyo ng maraming hamon, ngunit ang mga hamong iyon ang huhubog sa iyo sa isang matatag na tao. Huwag mong hayaan ang sinuman na sabihin sa iyo na hindi ka sapat o hindi ka karapat-dapat. Ang pinakamalaking kayamanan ng pamilya ay ang iyong pagmamahal at pagtitiyaga." Ang mga salita ni Itay ay nagbigay sa akin ng lakas. Alam kong hindi ako mag-iisa, kasama ko ang aking pamilya, at ang aking anak na babae ang aking magiging motibasyon upang magpatuloy. Sa mga araw na nakatira ako kasama si Inay at Itay, nagsimula akong mag-isip tungkol sa hinaharap. Nais kong hindi lamang mapalaki ang aking anak, kundi pati na rin bumuo ng isang mas mahusay na hinaharap para sa kanya, na hindi limitado ng diskriminasyon, laban sa mga anak na babae o pagtrato. Nagsimula akong magsaliksik ng mga proyektong pang-ekonomiya sa lokal, dumalo sa mga sesyon ng pagsasanay sa agrikultura na inorganisa ng komunidad, at natuto kung paano magtanim at mag-alaga ng mga pananim gamit ang mga bagong diskarte. Nais kong yumaman sa aking sariling bayan hindi lamang upang suportahan ang aking pamilya, kundi pati na rin upang patunayan ang aking halaga. Si Inay ay palaging nagbibigay sa akin ng lakas ng loob, palaging naniniwala at sumusuporta sa akin sa bawat hakbang. Anak, huwag kang matakot sa paghihirap. Ang paghihirap ay nagbibigay daan sa katalinuhan. Kung mayroon kang pagpapasya, mayroon kang tagumpay, sabi niya. Nagsimula rin akong magkaroon ng mas maraming relasyon sa mga opisyal ng komunidad at mga masisipag na kabataan sa nayon. Nangarap ako ng isang araw na hindi magtatagal na maibabalik ko ang aking anak na babae upang bisitahin ang lugar na ito, ipinagmamalaki ang buhay na binuo namin. Gayunpaman, ang buhay ay mayroon pa ring mga hamon. Kailangan ko pa ring harapin ang tsismis mula sa mga tao sa nayon,
ang mapanuring tingin at masasamang usap-usapan tungkol sa isang babae na nag-asawa at pagkatapos ay bumalik sa bahay ng kanyang ina upang magpalaki ng anak ng mag-isa. Ngunit hindi na ako natatakot o nahihiya. Pinili kong manatiling tahimik at gamitin ang tagumpay at kaligayahan bilang pinakamalinaw na sagot. Naniniwala ako na ang pagtitiyaga at pananampalataya lamang ang maaaring magbago ng isip ng ibang tao. Isang hapon habang ako ay nag-aani ng mga gulay sa maliit na taniman kasama si inay, lumapit si Itay, inilagay ang kanyang kamay sa aking balikat. Anak, naniniwala si Itay na magtatagumpay ka. Ang tunay na kayamanan ng pamilya ay may tagapagmana na, hindi ito pera kundi ang iyong walang takot na espiritu. Tumingin ako kay Itay, ang aking mga mata ay puno ng luha, hinawakan ko ng mahigpit ang kanyang kamay, naramdaman ko ang hindi nakikitang lakas na kumakalat sa loob ko. Sa gabing iyon, habang ang buwan ay nagliliwanag sa bintana, umupo ako sa mesa, niyakap ng mahigpit ang aking anak na babae, at sinabi sa aking sarili, anuman ang mangyari, magkasama nating lalampasan ang lahat ng paghihirap. Ako ang magiging matatag na balikat mo. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti akong nasanay sa bagong buhay sa probinsya, kung saan mayroong walang hanggang pagmamahal ng aking inay at Itay, at ng mga pamilyar na kapitbahay. Bawat umaga na gumigising ako, ang huni ng mga ibon na umaalingaw-ngaw sa mga puno at ang amoy ng bukid ay nagbibigay sa akin ng isang kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Gayunpaman, sa tabi ng kapayapaan na iyon ay ang mga nagpapahirap na pag-isip tungkol sa hinaharap, tungkol sa asawa na pinagkatiwalaan ko. Isang hapon habang inaalagaan ko ang maliit na hardin na ibinigay sa akin ng aking mga magulang, may narinig akong motor na huminto sa labas ng gate. Tumingin ako at nagulat na nakita ko si Tio Ben, isang nasa edad na lalaki na may matipuno na tindig at isang mabait na ngiti. Si Tio Ben ay kilala sa lugar sa kanyang kasipagan, katalinuhan, at kabaitan. Tinulungan niya ang maraming pamilya sa nayon na bumuo ng kanilang ekonomiya gamit ang malinis at napapanatiling mga modelo ng agrikultura. Nang makita ako, pinatong ni Tio Ben ang kanyang kamay sa aking balikat. Umiti, Maria, sinabi sa akin ng iyong Itay ang kwento, gusto kitang tulungan at ang iyong apo. Hindi ko maitago ang aking kagalakan na may halong sorpresa. Nagtanong ako, Tio, maraming salamat, ngunit hindi ko alam kung saan magsisimula. Marami pa akong hindi alam, natatakot akong hindi ko ito magawa. Si Tio Ben ay marahang nagsalita, huwag kang mag-alala, anak, sasamahan kita sa bawat hakbang. Hanggat mayroon kang determinasyon, ang pamilya at angkan ay hindi susuko. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng lakas. Napagtanto ko na kahit gaano karaming paghihirap ang ibigay ng buhay, maaari pa rin tayong bumangon kung marunong tayong magtiwala at matuto mula sa mga mahal sa buhay. Sa mga sumunod na araw, tinuruan ako ni Tio Ben kung paano pamahalaan ang lupa, kung paano pumili ng mga angkop na pananim, at mag-apply ng pinakabagong mga diskarte sa pagsasaka. Nagsimula akong maramdaman ang pagbabago sa aking sarili, mula sa isang mahina na batang babae ay naging isang malakas at masipag na babae. Bukod pa rito, ipinakilala niya ako sa ilang mga kasosyo at eksperto sa agrikultura na tumulong sa akin na palawakin ang aking pananaw at mga pagkakataon para sa pag-unlad. Nagsimula akong dumalo sa mga sesyon ng pagsasanay at seminar sa napapanatiling pag-unlad ng agrikultura, natuto mula sa mga nauna sa akin at nagtatag ng mahahalagang relasyon. Gayunpaman, ang pagbabagong ito ay hindi dumating ng walang kahirapan. Maraming tao sa nayon at sa pamilya ang hindi pa rin naniniwala sa aking desisyon, at mayroon pang mga tsismis na ang isang babae ay hindi maaaring magtagumpay sa pagsasaka o na kailangan niyang bumalik sa kanyang asawa upang maging matatag. Ang mga salitang iyon ay nagpasaya sa akin, ngunit hindi ko hinayaan ang aking sarili na matalo. Pinili kong gamitin ang aking mga aksyon, kasipagan, at mga resulta upang patunayan ang aking halaga. Si Juan, ang aking asawa, sa kabila ng pagtanggi sa kanyang responsibilidad sa aming anak at sa akin noon, ay paminsan-minsan ay tumatawag upang magtanong, ngunit ang aming relasyon ay hindi pa gumagaling, hindi pa makakabalik sa dati. Alam kong mahaba pa ang kalsada at puno ng mga hamon. Nagsimula akong magbigay ng mas maraming oras sa aking anak na babae. Sa tuwing nakikita ko siyang masayang tumatawa at naglalaro, lalo akong naniniwala na nasa tamang landas ako. Isang araw, habang ako at si Itay ay nagkukumpuni ng bahay, nagsalita siya ng may pag-asa, anak, ang tunay na kayamanan ng pamilya ay may tagapagmana na, hindi ito material kundi ang iyong espiritu at katatagan. Ngumiti ako, ang aking puso ay puno ng pagmamalaki.
Ano man ang paghihirap na ibigay ng buhay, naniniwala ako na hanggat pinananatili ko ang pananampalataya at pagmamahal, walang imposible. Sa mga susunod na araw, nagsimula akong maghanap ng mga pagkakataon upang bumuo ng aking maliit na proyekto. Sa tulong ni Tio Ben at ng kanyang mga kasamahan, nagtatag ako ng isang maliit na grupo ng mga magsasaka sa nayon na nagtutulungan upang magtanim ng malinis na gulay at magbenta ng mga produkto sa lokal na pamilihan. Ang modelong iyon ay hindi lamang tumulong sa pagpapabuti ng kita, kundi nagtatag din ng isang pakiramdam ng komunidad. Naramdaman ko ang lakas ng pagkakaisa, ng pagmamahalan sa komunidad. Ang bagong buhay ay nagbukas para sa akin ng maraming pagkakataon upang matuto at umunlad. Unti-unti kong nabawi ang tiwala sa sarili at sa hinaharap. Gayunpaman, ang aking puso ay puno pa rin ng maraming tanong tungkol kay Juan at sa kinabukasan ng aming pamilya. Magkakasama ba kami? Tatanggapin ba ng aking anak ang buong pagmamahal? Ang mga tanong na iyon ay naging motibasyon para sa akin na magpatuloy na walang tigil na magsikap. Habang lumilipas ang panahon, unti-unti akong nasanay sa bagong buhay sa probinsya, kung saan mayroong pagmamahal at kapayapaan na palagi kong ninanais. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, ang pangungulila kay Juan at ang mga tanong na walang sagot ay lalo pang nagwasak sa aking puso. Palagi akong umaasa na isang araw ay magbabago si Juan, babalik sa akin at sa aming anak na babae upang muling itayo ang aming nawasak na tahanan. At pagkatapos, ang hindi inaasahang nangyari isang hapon ng tag-ulan, nang abala ako sa pag-aalaga ng luntiang hardin ng gulay sa ilalim ng malabong sikat ng araw. Isang biglaang paghinto ng motor sa labas ng gate ang nagpagulat sa akin. Nang lumabas ako, nakita ko ang pamilyar na anino ni Juan, ang aking asawa na minsan kong minahal, na nakatayo doon na may malungkot na mukha at mga mata na puno ng mga bagay na hindi pa nasasabi. Pumasok siya sa bahay, ang kanyang boses ay malambing, "Maria, nandito na ako." Hindi ko alam kung ano ang sasabihin, ang aking puso ay magkahalong masaya, malungkot, nabigo, at umaasa. Tumango lang ako ng marahan, ang aking mga mata ay puno ng mga tanong na hindi nasabi. Umupo siya sa tabi ko, bumuntong hininga, "Alam kong nasaktan kita ng husto. Nagkamali ako sa hindi pagtanggap sa aking anak na babae, ngunit ngayon, gusto kong magsimulang muli na makasama ka at ang ating anak upang magkasama tayong magbuo ng kaligayahan." Tiningnan ko siya, ang aking puso ay parang natutunaw ngunit puno rin ng pag-aalinlangan. Gusto ko siyang paniwalaan, gustong buksan ang aking puso, ngunit ang mga sugat na hindi pa gumagaling ay nagpapatakot sa akin. Nagsimula kami sa aming mga araw na magkasama ng may pag-ingat at pagtitiyaga. Mas inalagaan ni Juan ang aming anak na babae, ibinahagi niya ang pasanin sa akin sa gawain sa probinsya at sa buhay. Naramdaman ko ang pagbabago, ang kanyang taos-pusong pagsisisi at ang kanyang determinasyon na bumawi. Gayunpaman, hindi lahat ay madali. Ang aking biyenan ay nanatiling nag-aalinlangan at hindi masaya. Hindi pa niya matanggap ang kanyang apo at ang pagbabalik ni Juan. Sa mga pagkakataon na tumatawag siya sa akin, ang kanyang mga salita ay puno pa rin ng paghuhusga at panggigipit. Ang mga anak na babae ay mga anak na babae, ang pamilyang ito ay nangangailangan ng mga lalaki upang ipagpatuloy ang angkan. Dapat isipin ng iyong asawa na gampanan ang kanyang tungkulin. Masakit ang aking puso sa pakikinig sa kanya. Ngunit alam kong kailangan kong maging mas matyaga at matatag kaysa dati upang mapanatili ang tahanang ito. Isang beses nang nagtipon ang buong pamilya sa bahay ng aking biyenan, ang mga magkasalungat na salita, ang mapanuring tingin ay nagpapahirap sa kapaligiran. Ngunit ayaw kong masira ang aming pamilya. Tumayo ako, marahan ngunit may pagpapasya na nagsalita sa aking biyenan. "Nanay, ang pagiging anak na babae o anak na lalaki ay hindi mahalaga gaya ng pagmamahal at responsibilidad. Alam ni Juan na nagkamali siya at gusto niyang magbago. Bigyan mo kami ng pagkakataon." Tiningnan ako ng aking biyenan, ang kanyang mga mata ay malalim at tahimik. Walang sagot, ngunit alam kong ito ay isang senyales na siya ay nag-isip. Sa mga sumunod na araw, sinubukan namin ni Juan na pagalingin ang bawat piraso ng aming relasyon. Magkasama kaming nagpaplano upang bumuo ng proyekto sa agrikultura, nag-aalaga ng aming anak na babae, at unti-unting pinagagaling ang mga sugat sa puso. Ang aking inay at itay ay masaya rin na makita na nagkasama kaming mag-asawa. Palagi silang matatag na suporta, handang tumulong at magbigay ng lakas ng loob sa amin upang malampasan ang paghihirap. Isang hapon habang inaalagaan ko ang hardin ng gulay,
lumapit si Itay at nagsalita ng may pagmamahal. Anak, masaya si Itay na makita na kayo ni Juan ay marunong ng magmahalan at magpatawaran sa isa't isa. Ang pamilya ay isang lugar upang magkasama kayong maging matatag gaano man karaming hamon ang dumating. Tumingin ako kay Itay, naramdaman ko ang kanyang walang hanggang pagmamahal sa bawat salita, sa bawat tingin. Gayunpaman, ang buhay ay hindi pa tapos sa mga hamon. Isang hindi inaasahang insidente ang darating, na magbubukas ng mga bagong, hindi inaasahang emosyonal na kaganapan, na nangangailangan sa amin ng mas malaking lakas at pagpapasya. Pagkatapos ng mga araw ng mapayapang pamumuhay sa probinsya, nagsimula akong maramdaman ang lakas ng pagmamahal ng pamilya at ang suporta mula sa aking inay, Itay, Tio Ben, ang matalik na kaibigan ni Itay, at maging ang mga mahal na kapitbahay. Ngunit ang aking puso ay hindi pa rin makalimutan ang pangungulila kay Juan at ang mga sandali ng kaligayahan na akala ko ay nawala na. Tinanong ko ang aking sarili kung matatanto ba ni Juan ang kanyang pagkakamali at gustong bumalik sa akin, upang magkasamang alagaan ang aming anak na babae at muling itayo ang aming tahanan. Isang hapon sa huling bahagi ng tag-ulan, nang abala ako sa aking luntiang hardin ng gulay, bigla akong nakarinig ng motor sa labas ng gate. Tumingala ako, at bigla kong nakita ang isang pamilyar na anino. Si Juan, ang asawa na minahal ko ng buong puso, ay nakatayo doon na may pagod na mukha, ngunit mga mata na puno ng determinasyon. Pumasok siya sa bahay, ang kanyang boses ay malungkot, "Maria, nandito na ako." Tiningnan ko siya, ang aking puso ay puno ng kagalakan na may halong pag-aalala. Umupo siya at bumuntong hininga, "Alam kong nasaktan kita ng husto. Nagkamali ako sa hindi pagtanggap sa ating anak. Ngunit ngayon gusto kong magsimulang muli, na makasama ka at ang ating anak upang magkasama tayong magbuo ng ating tahanan." Napatahimik ako, bumuhos ang aking luha, gusto ko siyang paniwalaan, ngunit ang mga sugat sa puso ay hindi pa gumagaling kaya nag-aalinlangan ako. Ngunit anuman ang mangyari, gusto kong subukan na bigyan siya ng pagkakataon. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Juan na patunayan ang kanyang pagbabago sa pamamagitan ng kanyang mga aksyon. Inalagaan niya ang aming anak, sinamahan ako sa mga gawain sa bukid at unti-unting pinagaling ang nasira na relasyon. Gayunpaman, ang kanyang pagbabalik ay nagdulot din ng mga bagong hamon. Ang aking biyenan ay nanatiling malamig at palaging nagpapaalala sa akin na ang pamilyang ito ay nangangailangan ng isang anak na lalaki upang ipagpatuloy ang angkan. Madalas siyang tumawag sa akin at sinasabing gawin ko ang mga bagay upang maging masaya si Juan at ang pamilya na nagpasakit sa akin. Isang beses sa isang pagtitipon ng pamilya, habang nakaupo ang lahat, diretsahang sinabi ng aking biyenan, "Ang mga anak na babae ay mga anak na babae, hindi sila kasing galing ng mga anak na lalaki. Kung hindi gagawin ni Juan ang kanyang tungkulin, ang pamilyang ito ay hindi magiging matatag." Tumayo ako, ang aking boses ay matatag, "Nanay, ang pagiging anak na babae o anak na lalaki ay hindi mahalaga gaya ng pagmamahal at responsibilidad. Alam ni Juan ang kanyang pagkakamali at gusto niyang magbago. Magkasama tayong magmahalan at suportahan ang isa't isa upang maging kumpleto ang pamilya." Tahimik ang aking biyenan, ang kanyang mga mata ay naging mas malambot. Naiintindihan ko na siya rin ay nakikipaglaban sa pagitan ng tradisyon at katotohanan. Habang lumilipas ang oras, magkasama kaming ni Juan na nalampasan ang maliliit na hamon at pinagaling ang aming nasira na pagmamahalan. Ang aking itay at inay ay palaging matatag na suporta, palaging nasa tabi namin, tinutulungan kami na manatiling matatag at determinado. Isang hapon habang ako at si Itay ay nasa bukid, tiningnan niya ako ng may pagmamahal. "Anak, masaya si Itay na makita na kayo ni Juan ay marunong ng magmahalan at magpatawaran sa isa't isa. Ang pamilya ay isang lugar upang magkasama kayong malampasan ang mga hamon." Ngumiti ako, ang aking puso ay puno ng pasasalamat at determinasyon. Ngunit ang buhay ay hindi palaging madali. Isang hindi inaasahang insidente ang darating na maglalagay ng mas malaking hamon sa aming pamilya. Ngunit naniniwala ako na sa pagkakaisa at pagmamahal, malalampasan namin ang lahat ng paghihirap. Pagkatapos bumalik ni Juan, nagsimula kami sa aming mga araw na magkasamang muling bumuo ng kaligayahan, hakbang-hakbang na muling itinatayo ang aming tahanan na minsan ay nasira. Sinubukan ni Juan na alagaan ang aming anak, tulungan ako sa gawain sa bukid at sa mga pang-araw-araw na responsibilidad. Ang mga maliliit na kilos ng pagmamahal, ngunit puno ng init, ay unti-unting nagpabalik sa aking tiwala sa aking asawa. Gayunpaman, ang pagpapagaling ay hindi madali.
Ang aking biyenan ay hindi pa rin ganap na tinatanggap ang aking anak na babae at pinanatili ang kanyang tradisyonal na pananaw na ang pamilyang ito ay nangangailangan ng isang anak na lalaki upang ipagpatuloy ang angkan. Madalas siyang nagbibigay ng mga pahiwatig na nagiging tensyonado ang kapaligiran ng pamilya na nagpapatindi sa aking pagkadama ng panggigipit. Sa isang pagtitipon ng pamilya, sinabi ng aking biyenan, manugang, sa kabila ng lahat, ang isang anak na babae ay hindi maaaring palitan ang isang anak na lalaki sa angkan. Kailangang gumawa si Juan upang alagaan ang pamilya, hindi maaaring ipasa ang lahat ng pasanin sa iyo. Diretsahan akong sumagot, nanay, ang pagiging anak na babae o anak na lalaki ay hindi mahalaga gaya ng pagmamahal at responsibilidad. Alam ni Juan na nagkamali siya at gusto niyang magbago, bigyan mo kami ng pagkakataon upang magkasama kaming muling magbuo. Tumahimik ang aking biyenan ngunit alam kong nagsisimula na siyang mag-isip. Ang pagtitiyaga at pagpapatawad lamang ang tanging bagay na tumulong sa akin na mapanatili ang pananampalataya sa panahong ito. Kami ni Juan ay hindi lamang nagpapagaling ng aming relasyon, kundi nagtutulungan din sa pagpapaunlad ng proyekto sa agrikultura na sinimulan ko nang bumalik ako sa probinsya. Natuto kami, nagbahagi ng karanasan at naghanap ng mga bagong pagkakataon upang mapabuti ang kalidad ng produkto at palawakin ang merkado. Ang pagtutulungan na ito ay nagpatibay sa aming ugnayan at pag-unawa sa isa't isa. Ang aking inay at itay ay malaking suporta din, madalas akong binibigyan ng lakas ni itay, anak, hanggat nagkakaisa ang ating pamilya, walang imposible. Ang mga simpleng ngunit makapangyarihang salitang iyon ay nagpatatag sa akin upang magpatuloy. Ang aking anak na babae ay lumalaki ng mas malaki, nagiging pinakadakilang motibasyon. Ang bawat ngiti, ang bawat hakbang ng aking anak ay kaligayahan at motibasyon para sa akin na magsikap. Gayunpaman, ang buhay ay mayroon pa ring mga bagong hamon. Isang beses nang maghanda kami upang palawakin ang proyekto, nakaharap kami sa mga kahirapan sa kapital at legal na pamamaraan. Ang mga panggigipit ay bumigat sa amin at ni Juan, minsan ay nagiging sanhi ng mga argumento. Ngunit sa pamamagitan ng mga pagkakataong iyon, natutunan namin kung paano makinig at magpakita ng empatya sa isa't isa. Ang pagmamahal at paggalang ay unti-unting bumalik ng malakas sa bawat aksyon at salita. Isang araw, sa isang pagpupulong sa mga kasosyo, tumayo si Juan at nagbigay ng talumpati na nagpahayag ng kanyang determinasyon na paunlarin ang proyekto kasama ako at humingi rin siya ng tawad para sa mga pagkakamali sa nakaraan. Iyon ay nagpahanga sa akin at naniwala ako na talagang nagbago siya. Ang aming pamilya ay unti-unting naging matatag at umunlad. Ako ay hindi lamang isang asawa at ina kundi pati na rin isang kumpiyansa na babae, alam kung paano kontrolin ang aking sariling buhay. Bagaman alam ko na marami pang hamon sa hinaharap, ngunit sa pagmamahal at pagtitiyaga, naniniwala ako na magkasama naming malalampasan ang lahat. Pagkatapos ng mga buwan ng paglampas sa maraming paghihirap, ang proyekto sa agrikultura na sinimulan namin ni Juan ay unti-unting naging matatag. Ngunit ang buhay ay hindi palaging madali, ang mga bagong hamon ay dumating na sumusubok sa pananampalataya at pagtitiyaga ng aming pamilya. Sa isang malamig na panahon ng tag-ulan, nang ang hardin ng gulay ay nasa panahon ng pag-aani, bigla na lang may sakit na umatake na sumira sa isang malaking bahagi ng ani. Kami ni Juan ay parehong nag-aalala. Ang panggigipit ay bumigat, ang pananalapi ay bumaba, ang mga kasosyo ay nagsimulang mag-alinlangan, at ang merkado ay naging mas mahirap. Sa mga panahong iyon ng tensyon, nakatanggap ako ng tawag mula sa aking biyenan. Sabi niya, anak, alam kong nagdusa kayo kamakailan, gusto kong bumalik sa probinsya upang tumulong, gusto niyo ba? Napaluha ako, nararamdaman ko ang kanyang pagmamahal. Nanay, maraming salamat. Ngunit natatakot akong maging abala sa lahat. Marahang sinabi ng aking biyenan, ang pamilya ay dapat magkasama upang malampasan ang mga kahirapan, huwag kang mag-alala. Kinabukasan, bumalik siya sa probinsya, dala ang mga simpleng regalo, ngunit puno ng pagmamahal. Hindi lamang siya tumulong sa mga gawain sa bahay, nag-aalaga ng aming anak na babae, ngunit sumali rin siya sa akin sa pagpapaunlad ng proyekto, nagbabahagi ng kanyang mahahalagang karanasan. Ang pagdating ng aking biyenan ay parang nagbibigay ng lakas sa akin at kay Juan. Siya ay naging isang kasama, isang matatag na suporta sa mga mahihirap na araw. Gayunpaman, ang panggigipit ay hindi bumaba. Si Kuya Noel, ang taong nagtulak sa amin sa isang nabigong proyekto, ay nagpatuloy na nagpapahirap, humihingi ng karagdagang pamumuhunan na nagpapalubha sa relasyon ng pamilya.
Isang gabi, kami ni Juan ay nagkaroon ng matinding argumento tungkol dito. Sinabi ko, hindi natin maaaring ipagpatuloy ang paggawa ng mga bagay na nakakasakit sa ating pamilya. Kung gusto mo, humanap tayo ng bagong landas. Bumuntong hininga si Juan. Alam kong nagkamali ako, magtitiwala ako sa iyo at susundan kita sa bagong landas. Nagpasya kaming magbago, maghanap ng napapanatiling direksyon para sa pag-unlad nang hindi nagmamadali o mapanganib. Sa pinakamahirap na sandali, ang aming anak na babae ang pinakadakilang motibasyon. Ang bawat tawa, ang bawat hakbang ng aming anak ay ang liwanag na gumagabay sa akin. Isang araw, isang grupo ng mga eksperto sa agrikultura mula sa lungsod ang bumisita sa proyekto. Pinuri nila ang aming modelo ng malinis na pagsasaka at nag-aalok ng teknikal at pinansyal na tulong upang palawakin ang operasyon. Ang magandang balitang ito ay nagbigay sa amin ng lakas, at mas lalo kaming naniwala sa hinaharap. Gayunpaman, hindi sumuko si Kuya Noel. Nagpatuloy siya na nagpapahirap, nagdulot ng mga alitan sa lupa, at nagkakalat ng mga tsismis na nakakaapekto sa reputasyon ng pamilya. Kailangan naming harapin ang mahirap na mga legal na hamon, mga alitan sa lupa, at masamang publisidad. Ngunit ngayon, sa pagkakaisa ng aming pamilya at sa aming pagtitiyaga, naniniwala ako na malalampasan ang lahat ng hamon. Naiintindihan ko na anuman ang maging anak, ang pamilya ay isang lugar upang bumalik, upang magbahagi at magmahalan. At higit sa lahat, ang pagmamahal at pagpapatawad ang pinakadakilang kayamanan ng pamilya. Pagkatapos ng mga buwan ng hirap at pagsubok, ang proyekto sa agrikultura namin ni Juan ay nagsimula ng magpakita ng magagandang palatandaan. Ang teknikal at pinansyal na suporta mula sa grupo ng mga eksperto sa lungsod ay tumulong sa amin na mapabuti ang kalidad ng produkto at palawakin ang sukat ng pagsasaka. Ang mga customer ay nagsimula ng magtiwala at bumili ng aming malinis at environment-friendly na mga produkto. Gayunpaman, ang panggigipit mula kay Kuya Noel ay hindi pa tapos. Hindi lamang siya nagdulot ng mga legal na problema, kundi naghanap din siya ng paraan upang bantaan kami na nag-aalala sa ilang miyembro ng aming pamilya. Ang mga tsismis na kumalat sa buong nayon ay nagpasakit sa amin ni Juan at minsan ay gusto naming sumuko. Isang hapon habang ako at si Juan ay nag-inspeksyon ng hardin ng gulay, nagring ang telepono. Sa kabilang linya ay ang boses ng aking itay. Ang kanyang boses ay may halong kagalakan at pagmamalaki. Anak, nakatanggap si Itay ng balita na ang iyong proyekto ay tinanggap ng isang malaking korporasyon. Ito ay isang pagkakataon na hindi dapat palampasin para sa ating pamilya upang umunlad ng matatag. Napaluha ako sa kaligayahan. Ang buhay ay talagang gumaganti sa mga taong matyaga at patuloy na nagsusumikap. Ngunit bago pa matapos ang kagalakan, nakatanggap ako ng balita mula sa aking biyenan. Tumawag siya at sinabi sa amin na kailangan naming pumunta sa bahay sa lungsod upang lutasin ang ilang mahahalagang bagay na may kaugnayan sa ari-arian ng pamilya. Nagmamadali kaming bumalik sa Maynila, ang aming mga puso ay puno ng pag-aalala. Pagdating doon, sinabi niya na naghain ng reklamo si Kuya Noel tungkol sa alitan sa lupa, ang lupain na ginagamit ng aming pamilya para sa agrikultura. Bukod pa rito, idineklara niya na magsasampa siya ng kaso laban sa akin at kay Juan sa paggamit ng pangalan ng pamilya upang makuha ang ari-arian na nagdulot ng malaking pinsala sa angkan. Ang mga paratang na iyon ay nagpabigla sa amin ni Juan. Bagaman alam namin na si Kuya Noel ay may maraming plano, hindi namin inaasahan na magiging seryoso ang mga bagay. Nagpasya kaming kumuha ng abogado at sinimulan ang mahaba at nakakapagod na proseso ng legal. Sa panahong iyon, tumindi ang panggigipit mula sa publiko at mga kamag-anak na nagdulot ng tensyon sa aming pamilya. Gayunpaman, ang pinakadakilang aliw ay ang matatag na pagkakaisa ng buong pamilya. Ang aking biyenan, na dating malamig, ngayon ay naging matatag na suporta, na nagbibigay lakas sa amin ni Juan araw-araw. Sinabi niya ng may damdamin, anuman ang mangyari, ang pamilya ay mahalaga, palagi akong nasa tabi niyo. Ang aking itay ay patuloy din na naghahanap ng ebidensya, humihingi ng tulong sa kanyang mga lumang kaibigan at kakilala upang patunayan ang aming pagiging inosente at katuwiran. Ang kaso ay tumagal ng maraming buwan ngunit sa huli ay nahayag ang katotohanan. Tinukoy ng korte na sinadya ni Kuya Noel na gumamit ng mapanlinlang na pamamaraan upang makuha ang lupa at gumawa ng mga maling paratang laban sa aming pamilya. Siya ay pinatawan ng parusa at kailangan niyang bayaran ang pinsala.
Ang legal na tagumpay na iyon ay hindi lamang nagbigay sa amin ng katarungan, kundi isa ring malaking aral para sa aming lahat tungkol sa lakas ng pagkakaisa at katotohanan. Unti-unting bumalik ang buhay sa kapayapaan. Ang proyekto sa agrikultura ay nagpatuloy na umunlad. Kami ni Juan ay naging isang pares hindi lamang sa kasal, kundi pati na rin sa karera, magkasamang nalalampasan ang lahat ng hamon. Ang aming anak na babae ay lumaki, malusog at matalino, na naging walang hanggang motibasyon para sa lahat. Isang araw nang nagtitipon ang buong pamilya para sa hapunan, tiningnan ako ng aking biyenan ng may pagmamahal, "Anak, nagbago na ako ng husto. Dahil sa iyo at sa aking apo, naintindihan ko na ang isang anak na babae ay maaari din gumawa ng magagandang bagay at ang pinakamahalaga ay ang pagmamahal sa pamilya." Umiti ako, ang aking puso ay napakainit. Ang aking itay, na palaging matatag na suporta, ay nagsabi, ang tunay na kayamanan ng pamilya ngayon ay may tagapagmana na, hindi lamang ito lupa kundi ang pagmamahal at pagtitiyaga ng lahat. Napagtanto ko na gaano man karaming paghihirap ang ibigay ng buhay, hanggat may pananampalataya at pagtitiyaga, malalampasan ng isang tao ang lahat. Mula sa isang batang babae na pinabayaan ng kanyang asawa at biyenan, ngayon ay nakatayo na ako ng matatag, nagtatayo ng isang kumpleto at masayang tahanan kasama ang aking mga mahal sa buhay. Ang buhay ay mayroon pa ring maraming hamon sa hinaharap, ngunit alam kong walang imposible kapag mayroong pagmamahal at katatagan sa puso. Pagkatapos ng mga buwan ng paghihirap, ang aming pamilya ay unti-unting lumabas sa dilim upang harapin ang mas maliliwanag na araw. Ang aming proyekto sa agrikultura ay umunlad ng matatag, na nagbibigay ng matatag na kita at nagiging mas kilala. Ngunit ang buhay ay hindi palaging isang hardin ng mga rosas, ang mga bagong hamon ay naghihintay pa rin. Isang araw, habang abala ako sa aking trabaho sa bagong itinatag na sentro ng pagsasanay sa agrikultura, nakatanggap ako ng tawag sa telepono mula sa lungsod na nag-uulat ng isang bagong kaso na may kaugnayan sa lupa ng pamilya. Si Kuya Noel, ang taong nagdulot ng napakaraming paghihirap sa aming pamilya noon, ay muling nagdulot ng problema, gumagamit ng bawat paraan upang makuha ang ari-arian. Ang masamang balita ay nag-aalala sa amin ni Juan. Alam namin na kung hindi kami mag-iingat, ang pamilya ay haharapin muli ang malaking pagkalugi. Ngunit ngayon, hindi na kami ni Juan nag-iisa. Mayroon kaming ganap na suporta mula sa aming pamilya, mula sa aming biyenan, na nagbago, naging isang matatag na suporta at mula sa aming mga kapitbahay at mahal na kaibigan. Ang legal na labanan sa pagkakataong ito ay naging mas matindi kaysa dati. Ngunit nagpasya kaming gamitin ang katotohanan at katuwiran upang protektahan ang aming pamilya. Kami ni Juan at ang aming abogado ay walang tigil na nagtitipon ng ebidensya, sinusuri ang mga dokumento upang ilantad ang mga plano ni Kuya Noel. Sa panahong ito, ang aming anak na babae ay lumalaki, hakbang-hakbang na nagiging mas matatag sa pagmamahal at pagtuturo ng kanyang mga magulang at lolo't lola. Nang makita ko siyang masayang tumatawa at nagsasalita, naramdaman ko ang walang hanggang lakas upang ipagpatuloy ang labanan. Isang gabi, nang nagtipon ang buong pamilya, nagluha ang aking biyenan, "Anak, ipinagmamalaki kita sa iyong pagiging matatag at matatag. Humihingi ako ng paumanhin sa mga panahong hindi kita naintindihan at minahal ng sapat." Ang kanyang mga salita ay nagpainit sa aking puso. Ang pagmamahal sa pamilya, sa kabila ng lahat ng paghihirap, ay nananatiling pinakamatatag na suporta. Sa huli, nahayag ang katotohanan. Si Kuya Noel ay pinatawan ng parusa para sa kanyang mga mapanlinlang na gawi, at inutusan siyang magbayad ng pinsala at itigil ang mga gawaing nakakasakit sa aming pamilya. Ang legal na tagumpay ay isang patunay ng pagtitiyaga at katuwiran. Ito rin ay isang mahalagang aral tungkol sa lakas ng pagmamahal sa pamilya at pagkakaisa. Bumalik ang buhay sa kapayapaan. Ang proyekto sa agrikultura ay hindi lamang nakatulong sa pamilya na umunlad sa ekonomiya, kundi nakatulong din sa paglikha ng trabaho para sa maraming tao sa lugar. Kami ni Juan ay magkasamang nalampasan ang mga hamon, na naging isang pares hindi lamang sa kasal, kundi pati na rin sa karera, palaging nagtutulungan at nag-uunawaan sa isa't isa. Ang aming anak na babae ay lumaki sa buong pagmamahal at pag-aalaga, na naging pagmamalaki ng buong pamilya. Napagtanto ko na anuman ang maging anak, ang pinakamahalaga ay ang pagmamahal at responsibilidad na ibinibigay ng bawat tao sa pamilya. Ang pagmamahal at pagpapatawad ang pinakadakilang kayamanan ng pamilya na dapat pahalagahan at ingatan ng sinuman. Pagkatapos ng mga buwan ng unti-unting pagbabalik sa kapayapaan,
akala ko ay maaari na kaming mabuhay ng masaya at sa init ng pagmamahal ng pamilya, ngunit bigla na lang may dumating na bagong alon ng hamon, na sumusubok sa kalooban at damdamin ng bawat isa sa pamilya. Isang maulan na umaga. Habang naglalaro ako sa aking anak na babae sa hardin sa likod ng bahay, bigla akong nakatanggap ng tawag sa telepono mula sa aking biyenan. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at pagmamadali. Manugang, may isang kakaibang babae na dumating sa probinsya, nagpakilalang kamag-anak, humihingi ng maraming bagay na may kaugnayan sa lupa at ari-arian. Natatakot ako na magdudulot ito ng malaking problema kung hindi ito maayos na malulutas. Nang marinig ko ito, ang aking puso ay parang may mabigat na nakapatong. Ang pangalan ng babae ay Ate Rose, sinasabi niya na siya ay half-sister ni Juan, ang aking asawa. Mayroon siyang mga dokumento na nagpapatunay ng kanyang relasyon sa dugo at humihingi siya ng bahagi sa ari-arian ng pamilya, lalo na sa lupa na aming sinasaka at pinauunlad. Ang biglaang kwentong ito ay nagpabigla sa amin ni Juan dahil hindi niya alam na may Ate Rose. Ang kanyang pagdating ay hindi lamang nakagambala sa aming tahimik na buhay kundi nagdulot din ng maraming pag-aalinlangan at pag-aalala. Isang hapon, kami ni Juan ay nag-organisa ng isang pagpupulong kay Ate Rose upang mas maunawaan ang kanyang nakaraan at kwento. Ikinuwento niya ang mga buwan ng pagiging inabandona, kalungkutan at hirap sa pamumuhay na malayo sa pamilya, hindi nakakatanggap ng pagmamahal at pag-aalaga mula sa kanyang mga mahal sa buhay. Nais niyang makilala, maging bahagi ng pamilya, makabahagi sa mga benepisyo at mahalin. Nang marinig ang kwento, ang aking puso ay nasaktan ngunit nag-aalala rin sa kanyang mga kahilingan. Si Juan ay tahimik, ang kanyang mga mata ay puno ng mga damdamin na mahirap ipaliwanag, kapwa nakikiramay at nag-aalala. Ang aking biyenan ay nag-aalinlangan, hindi sumasang-ayon sa mga kahilingan na iyon, na iniisip na ito ay isang pagsasamantala at magdudulot ng kawalang tatag sa pamilya. Ako ay nasa gitna ng argumento, sinusubukan na manatiling kalmado, umaasa na makahanap ng solusyon para sa kapayapaan, upang protektahan ang kapayapaan ng pamilya. Pagkatapos ng maraming araw ng pag-iisip at pag-uusap, nagpasya si Juan na buksan ang kanyang puso, makipagkita at makipag-usap ng pribado kay Ate Rose. Sa pamamagitan ng mga pagpupulong na iyon, mas naintindihan niya ang kanyang sakit at mga pangarap. Mula noon, nagsimula silang magkasama na muling bumuo ng isang relasyon na unti-unting gumaling. Magkasama kaming nag-organisa ng isang pagpupulong ng pamilya at tapat na nag-usap tungkol sa nakaraan, tungkol sa mga hindi pagkakaunawaan at mga sugat na naranasan namin. Ang bawat taos-pusong salita, ang bawat mainit na tingin ay unti-unting nagtanggal ng mga buhol sa puso ng bawat isa. Si Ate Rose ay inanyayahan din na sumali sa proyekto sa agrikultura ng pamilya na naging isang kasama, nag-aambag sa pagbuo ng hinaharap. Ang kanyang pagdating ay parang isang sariwang hangin na nagdadala ng mga bagong pagkakataon at maraming bagong hamon. Ang buhay ng pamilya ay naging mas magkakaiba at masagana, ngunit nangangailangan ng pag-unawa at pagsisikap mula sa lahat upang mapanatili ang pagkakaisa at kaligayahan. Sa pagtingin sa paglalakbay na aking pinagdaanan, napagtanto ko na ako ay naging mas matatag. Mula sa isang mahina na batang babae, pinabayaan at napalibutan ng diskriminasyon. Ngayon, ako ay isang matatag na babae, marunong magmahal, magpatawad at protektahan ang aking pamilya. Napagtanto ko na sa buhay, ang pagpapatawad ay hindi lamang pagiging bukas palad sa iba, kundi isa ring paraan upang palayain ang ating sarili mula sa pasanin, upang makahanap ng tunay na kapayapaan at kaligayahan. Bawat araw na kasama ko ang aking anak na babae at mga mahal sa buhay, nagpapasalamat ako sa buhay, nagpapasalamat sa mga hamon na nagpatatag sa akin. Ang hinaharap ay mayroon pa ring maraming hindi alam, ngunit hindi na ako natatakot. Naniniwala ako na hanggat nagkakaisa ang pamilya, nagmamahalan at nagpapatawad, malalampasan ang lahat ng paghihirap. Pagkatapos ng mga araw ng kapayapaan at mahalagang mga aral tungkol sa pagpapatawad sa pamilya, akala ko ay maaari na kaming ni Juan na bumuo ng aming kinabukasan, ngunit ang buhay ay isang serye ng mga sorpresa. Ang mga bagong hamon ay naghihintay sa amin habang ang nakaraan at kasalukuyan ay hindi inaasahang nagtatagpo sa isang mas matinding paraan kaysa dati. Isang araw habang abala ako sa paghahanda para sa isang pagpupulong sa isang kasosyo sa sentro ng agrikultura, nakatanggap ako ng tawag sa telepono mula sa isang lumang kaibigan ni Juan na nag-uulat na isang tao mula sa Maynila ang paparating sa probinsya at ang taong iyon ay dating kaklase at matalik na kaibigan ni Juan sa kolehiyo.
Ipinakilala ng kaibigan na yon ang kanyang sarili bilang Ginoong Carlos, isang may karanasan na negosyante, na may maraming malawak na relasyon sa larangan ng negosyo at pamumuhunan. Sa una, ang lahat ay naging maayos. Si Ginoong Carlos ay masigasig na tumulong, nagbigay ng mahahalagang payo, at nag-alok na makipagtulungan sa pagpapaunlad ng proyekto sa agrikultura ng aking pamilya. Tuwang-tuwa si Juan at mabilis na nagtatag ng isang malapit na relasyon sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang araw, napansin ko ang ilang kakaibang palatandaan. Nagsimulang magsalita si Ginoong Carlos tungkol sa mga nakaraang kaganapan sa pamilya ni Juan, isang lumang kaso ng alitan sa ari-arian na sinubukan ni Juan na itago. Binalaan niya na kung hindi kami mag-ingat, ang mga lumang bagay na iyon ay maaaring sumiklab at magdulot ng malubhang epekto sa reputasyon at ari-arian ng pamilya. Naramdaman kong nalilito at nag-aalala. Si Juan ay mukhang tensyonado at pagod din ang mga salitang iyon ay tila hindi lamang isang babala kundi nagtatago rin ng isang hindi malinaw na plano. Pagkatapos ng ilang araw, nakatanggap ako ng isang hindi kilalang liham na nagbabanta na ibubunyag ang mga madilim na lihim ng pamilya kung hindi ako aalis sa pakikipagtulungan kay Ginoong Carlos. Kinausap ko si Juan at nagpasya ang pamilya na maging maingat at hawakan ang lahat ng maingat upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang kahihinatnan. Sa pamamagitan ng paghahanap at pagsubaybay, unti-unti kong natuklasan ang hindi tapat na mga gawin ni Ginoong Carlos. May mga palatandaan na sinasadya niyang manipulahin ang proyekto, gusto niyang makuha ang malaking bahagi ng kita, at maging sanhi ng kaguluhan sa loob ng pamilya at trabaho. Kami ni Juan ay nakaharap sa isang bagong hamon, kailangan naming protektahan ang pamilya, protektahan ang ari-arian, protektahan ang kinabukasan na pinagsikapan naming itayo, at sa parehong oras, kailangan naming panatilihin ang pananampalataya at pagkakaisa sa pamilya sa harap ng mapanganib na mga plano. Nagsimula kaming magtipon ng ebidensya, humingi ng tulong mula sa aming abogado at sa aming mga pinagkakatiwalaang kaibigan. Ang legal na labanan at ang emosyonal na labanan ay tumagal ng matagal, tensyonado at puno ng panggigipit. Bukod pa rito, kailangan ko ring balansihin ang trabaho, pamilya, pag-aalaga sa aking anak na babae, at pagharap sa mga pagsubok sa buhay. Sa mga sandali na akala ko ay susuko na ako, nakakahanap ako ng lakas sa pagmamahal ng aking pamilya, sa aking pagtitiyaga at matatag na pananampalataya. Ang aking biyenan, na dating mahirap para sa akin, ngayon ay naging isang matatag na suporta, tahimik na sumusuporta at nagbibigay lakas sa akin. Sumama rin siya kay Juan sa mga pagpupulong, nagbigay ng mga mungkahi para sa proyekto at inalagaan ang kanyang apo. Ang aking anak na babae ay lumalaki, ang bawat hakbang ng pag-unlad niya ay isang mahalagang motibasyon para sa akin. Ang buhay ay isang serye ng mga hamon, ngunit isa ring aral para sa bawat tao upang maging mas matatag, upang pahalagahan at protektahan ang mayroon sila. Naiintindihan ko na gaano man karaming hamon ang nasa hinaharap, hanggat pinananatili ko ang pananampalataya at pagmamahal, malalampasan ng aking pamilya ang lahat. Pagkatapos ng mga buwan ng paghihirap na magkasamang nalampasan, unti-unting muling itinayo namin ni Juan ang pananampalataya at kaligayahan ng pamilya. Ang proyekto sa agrikultura ay umunlad, at ang aming anak na babae ay lumaki ng malusog. Akala ng aming pamilya ay natagpuan na namin ang kapayapaan na nararapat sa amin. Ngunit ang buhay ay hindi palaging isang hardin ng mga rosas. Ang mga araw na akala namin ay mapayapa ay biglang nabuwag ng isang masakit na insidente, ang pagtataksil mula sa taong pinagkakatiwalaan namin ng lubos. Si Ginoong Carlos, ang matalik na kaibigan ni Juan sa kolehiyo, ang taong tumayo sa tabi namin upang tulungan ang aming pamilya na malampasan ang mga naunang kahirapan, ay biglang tumalikod sa amin. Hindi sinasadya, narinig ko ang kanyang tawag sa telepono sa ibang tao. Sa tawag na yon, pinag-uusapan niya ang pagmamanipula sa proyekto, pagkuha ng ari-arian, at pagpapahina sa reputasyon ng aming pamilya. Nabigla ako, hindi ako makapaniwala na ang taong itinuring kong kaalyado ay maaaring magtaksil ng ganoon kalupit. Nang makabalik si Juan, ibinahagi ko sa kanya ang nangyari. Ang kanyang mukha ay seryoso, galit, hindi natin maaaring hayaan ang taong ito na sirain ang lahat ng binuo natin. Mayroon dapat tayong paraan upang baligtarin ang sitwasyon. Nagsimula kaming magtipon ng ebidensya ng mapanlinlang na mga gawin ni Ginoong Carlos. Hindi ito madali dahil marami siyang relasyon at kakayahang kontrolin ang sitwasyon. Gayunpaman, ang pagmamahal at determinasyon na protektahan ang aming pamilya ay tumulong sa amin na manatiling matiyaga.
Kami ni Juan ay patuloy na nakipagtulungan sa aming abogado, mga kaibigan, at mga pinagkakatiwalaang tao upang linawin ang lahat. Sa gitna ng mga mahihirap na araw, ang aming relasyon ay naging mas matatag kaysa dati. Natutunan namin kung paano magtiwala at magbahagi ng bawat pasanin, magkasamang nalalampasan ang mga paghihirap. Ang aming biyanan ay nagkaroon din ng positibong pagbabago. Naintindihan niya na gaano man karaming bagay ang mangyari, ang pamilya pa rin ang pinakamahalagang lugar. Siya ay palaging nasa tabi ko, nagbibigay lakas sa akin at tumutulong sa pagprotekta sa aming tahanan. Isang araw, nagpasya kami ni Juan na mag-organisa ng isang pagpupulong ng pamilya, ibunyag ang lahat at humingi ng suporta mula sa lahat ng miyembro. Ang pagpupulong ay naganap sa isang tensyonado, ngunit determinado na kapaligiran. Nakatanggap kami ng pagkakaisa at tiwala mula sa karamihan ng aming mga kamag-anak. Sila rin ay nais na protektahan ang pamilya mula sa masasamang plano. Unti-unti ang lahat ay naging malinaw. Si Ginoong Carlos ay kinasuhan at kailangang panagutan ang kanyang mga pagkakamali sa ilalim ng batas. Ang aming pamilya ay patuloy na nagpapaunlad ng proyekto, magkasamang bumubuo ng kinabukasan at nagtatayo ng isang kumpletong tahanan. Ang aming anak na babae ay lumaki ng malusog at masaya na naging pagmamalaki ng lahat. Napagtanto ko na sa buhay, ang pananampalataya at pagpapatawad ay ang susi sa pagpapanatili ng kaligayahan at paglampas sa lahat ng hamon. Ang buhay pagkatapos ng mga araw ng paghihirap ay unti-unting naging matatag. Ang proyekto sa agrikultura na binuo namin ni Juan at ng pamilya ay patuloy na umunlad ng matatag na nagbibigay ng matatag na kita at nagiging pagmamalaki namin. Ngunit ang kaligayahan ay hindi lamang ang mga tagumpay sa labas kundi pati na rin ang mga simpleng bagay, ang mga maliliit na sandali kasama ang pamilya. Bawat umaga na gumigising ako, naririnig ko ang tawa ng aking anak na babae sa maliit na bahay ni inay at itay, ang huni ng mga ibon sa labas ng bintana at ang amoy ng simpleng mga pagkain na niluluto ni inay. Iyon ay ang mainit, simpleng kaligayahan na palagi kong hinahangad nang ako ay nasa lungsod pa. Si Juan, pagkatapos ng mga pagsubok at karamdaman, ngayon ay mas malusog na. Nagsimula siyang maging mas interesado sa kanyang kalusugan, nagbibigay ng mas maraming oras sa pamilya, at lalo na ay nagbibigay ng taos-pusong pagmamahal sa aming anak na babae. Nang makita ko siyang inaalagaan ng aming anak, naramdaman ko ang pagbabago sa kanyang puso, ang pagmamahal at responsibilidad ay naging mas kumpleto. Bagaman abala pa rin kami sa trabaho sa proyekto, alam namin kung paano balansihin ang trabaho at buhay pamilya. Sa aming mga bakanting oras, sumasama siya sa akin sa probinsya upang bisitahin si inay at itay, magkasamang nag-aalaga ng maliit na hardin, nagbabahagi ng mga kwento sa araw-araw na buhay. Napagtanto ko na ang tunay na kaligayahan ay kapag maaari tayong magkasamang umupo, magbahagi ng kaligayahan at kalungkutan, at hindi lamang tagumpay o materyal na bagay. Sa proseso ng pagpapaunlad ng proyekto, patuloy akong nag-aaral ng mga bagong kaalaman at diskarte sa agrikultura, dumadalo sa mga pagsasanay at seminar upang mapabuti ang aking kakayahan. Nais kong maging isang modernong babae, mahusay sa parehong trabaho at pamilya, upang maging isang huwaran para sa aking anak na babae at sa mga babae sa paligid ko. Ang aming pamilya ay nagsimula ring palawakin ang aming relasyon sa ibang mga magsasaka sa lugar, na nagtatag ng isang matatag na kadena, na nagtutulungan upang umunlad. Nag-organisa kami ng mga klase sa pagsasanay, nagbahagi ng mga karanasan, at nagpapaunlad ng merkado upang ang aming mga produkto ay maaaring maging mas malapit sa mga mamimili. Gayunpaman, ang buhay ay hindi maiiwasan ang mga maliliit na hamon. Isang beses, isang sakit sa pananim ang nagdulot ng malaking pinsala sa ilang lugar na nakaapekto sa pananalapi. Kailangan naming magkasama na harapin ito, maghanap ng mga bagong teknikal na solusyon at mas mahigpit na pamahalaan upang malutas ang pinsala. Minsan ay nag-aaway din kami ni Juan, ngunit sa halip na maging galit o magkasalungat ng matagal, pinili namin na makinig at magpakita ng empatya sa isa't isa. Natutunan ko na walang sinuman sa pamilya ang perpekto, ang pagpapatawad at pagiging taos-puso ay sapat upang mapanatili ang pagmamahal. Ang aking anak na babae ay lumalaki, matalino at mapagmahal. Ang bawat ngiti, ang bawat hakbang ng aking anak ay ang motibasyon para sa akin na magpatuloy na magsikap. Palagi kong nais na bigyan siya ng isang pagkabata na puno ng pagmamahal, isang magandang edukasyon, at isang bukas na kinabukasan. Ang aking inay at itay ay nananatiling matatag na suporta. Ang kanilang taos-pusong payo,
ang mga kwento tungkol sa buhay at tradisyonal na mga halaga na ipinasa sa akin ni inay at itay ay tumulong sa akin na manatiling matatag sa kalsada sa hinaharap. Isang araw nang balikan ko ang paglalakbay na aking pinagdaanan, napagtanto ko na ako ay naging mas matatag mula sa isang mahina na batang babae na nasaktan at pinabayaan. Ngayon, ako ay isang babae na marunong bumangon, magmahal at protektahan ang aking pamilya. Ang simpleng kaligayahan ay kapag maaari akong makasama ang aking mga mahal sa buhay, magkasamang malampasan ang mga hamon, magkasamang bumuo ng kinabukasan. Naniniwala ako na gaano man karaming pagbabago sa buhay, hanggat mayroong pagmamahal at pagtitiyaga, walang imposible. Ang buhay ko at ng aking pamilya ay nagsimula ng isang bagong kabanata. Mas maliwanag pagkatapos ng matinding mga hamon, ang proyekto sa agrikultura ay lalo pang umunlad, hindi lamang nagdadala ng matatag na kita, kundi nagtatag din ng isang reputasyon sa komunidad. Ang mga mahihirap na araw ngayon ay mga alaala na lamang na nagpapatatag sa aking pananampalataya. Isang maliwanag na umaga, nang ang araw ay sumisikat sa likod ng mga burol, naglakad ako kasama si Juan at ang aming anak na babae sa luntiang bukid. Ang maliit na bata ay masayang nagtanong sa akin, "Inay, ano ang magiging kinabukasan ko?" Tiningnan ko siya, ang aking puso ay puno ng pag-asa at sumagot, "Anak, ang iyong kinabukasan ay nasa iyong mga kamay." Nais ni inay na lumaki ka ng malusog, mahusay sa pag-aaral, at maging isang kapaki-pakinabang na miyembro ng lipunan. Ngumiti si Juan sa tabi ko, inilagay ang kanyang kamay sa aking balikat, magkasama tayong tutulong sa kanya na makamit ang kanyang mga pangarap. Ang salitang iyon ay nagpatatag sa akin sa aking mga plano para sa hinaharap. Nagsimula akong magplano upang palawakin ang proyekto at bumuo ng isang sentro ng pagsasanay sa agrikultura para sa mga kabataan at magsasaka sa lugar. Nais kong ang karanasan at kaalaman na natipon ko ay magiging kapaki-pakinabang sa maraming iba pa. Sa suporta ng mga eksperto, mga lokal na opisyal, at ang komunidad, ang proyekto ay unti-unting nabuo. Naramdaman ko ang kagalakan at pagmamalaki sa pag-ambag sa pagbuo ng aking bayan, pagpapabuti ng buhay ng mga tao. Ang buhay ay hindi rin kulang sa matamis at simpleng sandali kasama ang pamilya. Ang mga gabi na nagtitipon ang buong pamilya para sa hapunan, nag-uusap tungkol sa araw o sa mga masasayang kwento ng aming anak na babae ay nagpainit sa aking puso. Gayunpaman, sa kaibuturan ng aking puso ay mayroon pa rin akong maraming mga pangarap na hindi pa natutupad. Nais kong ang aking anak na babae ay hindi lamang lumaki sa pagmamahal kundi magkaroon din ng sapat na edukasyon, ang pagkakataon na paunlarin ang kanyang talento at mga pangarap. Isang beses nang dumalo ako sa isang seminar tungkol sa edukasyon, nakilala ko ang isang iginagalang na guro na nagbahagi ng maraming nakakainspira na mga kwento at naghikayat sa akin na patuloy na mag-aral at paunlarin ang aking sarili. Naramdaman ko ang isang bagong enerhiya na nagtulak sa akin. Patuloy akong nagsisikap hindi lamang para sa aking pamilya, kundi pati na rin para sa aking sarili. Si Juan ay sumama rin sa akin sa paglalakbay na ito. Bagaman abala siya sa trabaho, palagi siyang gumagawa ng paraan upang makapag-aral ako at makagawa ng mga bagong proyekto. Ngunit ang buhay ay hindi maiiwasan ang mga maliliit na paghihirap. Minsan, ang panggigipit mula sa trabaho at pamilya ay nagpapagod sa akin at gusto kong sumuko. Sa mga sandaling iyon, ang mga salita ng pagbibigay lakas mula sa aking inay at itay, mula kay Juan, at lalo na ang ngiti ng aming anak na babae ay palaging ang pinakadakilang motibasyon. Naiintindihan ko na mahaba pa ang kalsada, marami pang paghihirap, ngunit hindi ako nag-iisa. Ang pamilya, pagmamahal at pagtitiyaga ang magiging gabay sa akin sa tagumpay. Pagkatapos ng mga tagumpay at malaking pag-unlad ng proyekto sa agrikultura, ang aming pamilya ay unti-unting naging matatag at nagtatamasa ng mga bunga ng aming paggawa. Gayunpaman, ang buhay ay hindi palaging isang hardin ng mga rosas. Isang hindi inaasahang insidente ang dumating, na nagpapaharap sa amin ni Juan sa mahirap na mga pagpipilian, at sa tunay na pagsubok sa pagmamahal at pagtitiyaga. Isang hapon sa isang malamig na tag-ulan, nakatanggap ako ng tawag mula sa ospital na nag-uulat na si Juan ay nagkaroon ng banayad na stroke at nasa ilalim ng espesyal na pangangalaga. Ang balitang iyon ay parang kidlat na nagmadali sa akin na ayusin ang aking trabaho at tumakbo sa kanyang tabi sa matinding pag-aalala at kaba. Nang makita ko siyang nakahiga sa kama ng ospital, ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang hininga ay mahina, parang may humarang sa aking lalamunan. Ang mga sandali sa kanyang tabi ay ang mahalagang mga sandali na alam kong hindi ko makakalimutan.
Bagaman ang mga mahihirap na araw ay nalampasan na, ang sakit ay isang bagay na hindi maaaring asahan ng sinuman. Ako ay naging ang taong nag-aalaga sa kanya, bawat piraso ng pagkain, bawat pagtulog, bawat maliliit na kilos. Ang pagtitiyaga at pagiging tapat sa aking tungkulin bilang isang asawa at ina ay nagpaliwanag sa akin ng lakas ng tunay na pagmamahal. Ang aking biyenan, na dating may mga hindi pagkakaunawaan sa akin, ngayon ay naging isang matatag na suporta, kasama akong nag-aalaga kay Juan at nagbibigay lakas sa pamilya. Ang pagbabago sa kanya ay nagpainit sa aking puso at nagbigay sa akin ng mas maraming pag-asa para sa hinaharap. Unti-unting gumaling si Juan ngunit ang kanyang kalusugan ay mahina pa rin. Nagsimula siyang maging mas malay sa halaga ng pamilya at sa kahalagahan ng pagmamahal sa buhay. Ang malalim na pag-uusap sa tabi ng kama ng ospital ay nagpatulong sa amin na mag-unawaan ng mas mahusay, ang aming pagmamahal ay lalong naging matatag. Gayunpaman, ang panggigipit sa ekonomiya at trabaho ay nanatili sa aking balikat at sa kanya. Kailangan kong magtrabaho, mag-alaga sa kanya at sa aming anak na babae, minsan ay napapagod at na-stress. Ngunit sa mga sandaling iyon, palagi kong naaalala ang mga salita ng pagbibigay lakas mula sa aking inay at itay, ang pag-aalala ng aking biyenan at ang mapagmahal na tingin ng aming anak na babae. Iyon ay ang lakas na tumulong sa akin na magpatuloy at hindi sumuko. Nagbago din si Juan, natutong pahalagahan ang kanyang kalusugan at nagbigay ng mas maraming oras sa pamilya. Magkasama kaming nagplano na muling itayo ang aming buhay, ayusin ang trabaho upang maging angkop sa kanyang kalusugan. Sa mga mapayapang sandali na magkasama kami, nangako kami sa isa't isa na palagi kaming magsasama, magbabahagi at poprotektahan ang aming tahanan na binuo namin. Ang aming anak na babae ay nakatanggap din ng buong pag-aalaga at pagmamahal mula sa parehong magulang na lumaki sa mainit na yakap ng pamilya. Ang insidente ng sakit ay nagpaliwanag sa akin na ang kaligayahan ay hindi lamang tagumpay sa materyal kundi kapayapaan, pagmamahal at taos-pusong pag-aalaga. Nagpasya akong magbigay ng mas maraming oras sa pamilya, balansihin ang trabaho at buhay upang ang bawat araw na magkasama kami ay maging isang masayang araw. Habang lumilipas ang mga taon, ang aming pamilya ay nakaranas ng maraming hamon at paghihirap na akala ko ay hindi namin malalampasan. Ngunit sa pagmamahal, pagtitiyaga, at pagpapatawad, unti-unti kaming bumangon at muling itinatag ang aming tahanan na may mas matatag na pundasyon kaysa dati. Ang proyekto sa agrikultura na binuo namin ni Juan at ng aming pamilya ay ngayon ay naging isang simbolo ng tagumpay at pagmamalaki ng aming bayan. Ang mga luntiang gulay at pananim ay hindi lamang nagdudulot ng matatag na kita, kundi nakakatulong din sa pagpapabuti ng buhay ng maraming tao sa lugar. Isang umaga sa tag-ulan, ang banayad na sikat ng araw ay tumagos sa mga dahon. Nagising ako sa tabi ni Juan, ang lalaking sumama sa akin sa lahat ng pagsubok. Ang aming anak na babae ay tumakbo sa silid, ang kanyang malinaw na tawa ay parang isang malambing na musika na nagpagising sa lahat ng aking pandama. Sa pagbabalik tanaw sa paglalakbay na aming pinagdaanan, mula sa isang mahina na batang babae na nasaktan ng diskriminasyon at malamig na pagtrato ay naging isang malakas, matatag na babae na nakatayo ng matatag sa buhay. Ipinagmamalaki ko na hindi ako sumuko. Alam ko na ang aking pinakadakilang lakas ay ang pagmamahal at walang tigil na pagtitiyaga. Ang mga pagbagsak ay hindi nagpabagsak sa akin, kundi tumulong lamang sa akin na maging mas matatag at pahalagahan ang mga pinakasimpleng bagay, isang tahimik na tahanan, ang mga sandali kasama ang aking mga mahal sa buhay, ang masayang tawa ng isang bata. Ang aking biyenan, na dating may maraming hindi pagkakaunawaan sa akin, ngayon ay naging isang kahanga-hangang lola, nagbibigay ng lahat ng kanyang pagmamahal sa kanyang apo at sumasama sa amin sa lahat ng bagay. Ang aming relasyon ay gumaling at naging mas malalim at mas taos-puso kaysa dati. Ang aking inay at itay ay palaging matatag na suporta. Ang kanilang mga aral, ang pag-aalaga at walang hanggang pagmamahal ay ang lakas para sa akin na magpatuloy sa kalsada sa hinaharap. Ang aming tahanan ay hindi lamang isang kanlungan kundi isang lugar din upang magbigay ng lakas sa aming kaluluwa, isang matatag na suporta para sa bawat isa sa pamilya. Sa isang seremonya upang ipagdiwang ang tagumpay ng proyekto sa agrikultura, inanyayahan akong magbigay ng talumpati sa harap ng isang malaking karamihan. Taos-puso akong nagbahagi, ang buhay ay hindi palaging madali, ngunit hanggat mayroong pagmamahal, pagtitiyaga, at pagpapatawad, malalampasan natin ang lahat ng paghihirap. Ang pamilya ay ang pinagmulan ng lakas na iyon.
Ang mga salitang iyon ay nakatanggap ng masigasig na pag-ayon mula sa lahat. Naiintindihan ko na ang paglalakbay sa hinaharap ay mahaba pa, ngunit handa na akong harapin ang lahat ng hamon. Bagaman ang kaligayahan ay unti-unting bumalik, hindi ko pa rin nakakalimutan ang mahahalagang aral ng nakaraan. Alam ko na ang pagpapatawad at pagpapatawad ay hindi lamang nagliligtas ng mga relasyon, kundi nagpapayaman din sa kaluluwa ng isang tao. Mula ngayon, nais kong ibigay ang lahat ng aking pagmamahal at lakas upang alagaan ang aking pamilya, ang aking anak na babae, at ang aking mga mahal sa buhay upang ang aming tahanan ay palaging puno ng kaligayahan. Nais kong magbigay ng mensahe sa lahat ng mga nahaharap sa paghihirap sa buhay, maniwala sa pagmamahal, sa iyong sariling pagtitiyaga, at laging marunong magpatawad. Ang mga bagay na iyon ang tutulong sa iyo na malampasan ang lahat ng hamon, makahanap ng liwanag at bumuo ng tunay na kaligayahan. Mahal na tagapakinig, ang buhay ay isang paglalakbay na puno ng hamon, lalo na kapag kailangan nating harapin ang mga pagsubok sa pamilya at kasal. Ang kwento ng panganganak sa isang anak na babae at ang mga paghihirap na aking pinagdaanan ay hindi lamang isang personal na kwento, kundi isang karaniwang boses din ng napakaraming babae na kailangang harapin ang diskriminasyon ng lipunan at kakulangan ng pag-unawa sa pamilya. Ngunit nais kong magpadala sa iyo ng isang mahalagang mensahe. Ang pinakadakilang lakas ay ang pagmamahal, pagtitiyaga at pagpapatawad. Kung sino ka man, anuman ang sitwasyon, huwag mong pabayaan ang iyong pamilya at mga mahal sa buhay. Ang pamilya ang pinakatahimik na kanlungan, ang lugar kung saan natin mahahanap ang aliw at lakas upang magpatuloy. Minsan ang mga masakit na salita, ang diskriminasyon o ang mga hamon ay parang magpapatumba sa atin, ngunit ang pagmamahal sa pamilya at pag-unawa ang tutulong sa atin na malampasan ang lahat. Sa aking kwento, bagaman pinabayaan ako ng aking asawa, at nag-alinlangan ang aking biyenan, pinanatili ko pa rin ang aking pananampalataya at determinasyon upang muling itayo ang aking tahanan. Natutunan ko na ang pagpapatawad ay hindi lamang para sa iba kundi para din sa pagpapalaya sa aking sarili, upang makapagpatuloy ako ng may magaan na puso at kapayapaan. Ang pagiging anak na babae o anak na lalaki ay hindi ang pinakamahalagang bagay. Ang mahalaga ay ang pagmamahal at responsibilidad na ibinibigay ng bawat tao sa pamilya. Kung ang kwentong ito ay nakaabot sa iyong puso, pindutin ang pindutan ng subscribe sa aming channel upang sundan ang mga tunay na kwento tungkol sa buhay pamilya, pagmamahal, at katatagan. Huwag kalimutang i-like at ibahagi ang video upang maikalat ang pagmamahal at inspirasyon sa mas maraming tao. Ang bawat view, bawat suporta mo ay motibasyon para sa amin na patuloy na magbigay ng makabuluhan at pinakatunay na nilalaman. Sa huli, nais kong magpadala ng mensahe sa inyong lahat. Pahahalagahan ang mga mahal sa buhay sa tabi mo. Maging matyaga at mapagpatawad sa lahat ng sitwasyon. Ang buhay ay hindi palaging madali ngunit sa pagmamahal, maaari nating gawing lakas ang mga kahirapan upang umunlad. Hayaan ang pamilya na maging pinakatahimik na kanlungan, ang lugar upang bumalik ka tuwing pagod ka. Maraming salamat sa iyong pagsama sa aking kwento. Sana ay makatulong ito sa iyo na magkaroon ng mas maraming pananampalataya at pagmamahal sa iyong paglalakbay sa buhay.